Alam niyo po ba na kapag kayo'y nakikipag-communicate, ang ating salita o yung mga bagay na sinasabi natin ay 7% lamang ng kabuuan ng ating mensahe. Ang pinakamalaking porsyento po, ang 93% ay ang tinatawag na non-verbal communication. Ito po yung mga bagay na hindi nila naririnig, subalit nakikita habang tayo'y nakikipag-usap. Ika nga, action speaks louder than words. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome sa ating programang Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong tabagbalita, ang inyong kahuntahan o kakwentuhan, Doc Rome Barrios po, senior citizen. At I would like to welcome all of you ngayong umaga sa ating programa. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon, samahan po ninyo ako sapagkat meron tayong mga pag-uusapan na mga bagay na practical, subalit para mabigyan naman natin ng pansin, no? At ito ay makakapagpabuti ng ating tinatawag na communication, o yung ating pakikipagtalastasan o pakikitungo sa ating kapwa. Welcome po at nice kumbatiin uli ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA Evanston, Chicago, Illinois, USA. Gayon din sa Naperville Remnant Film Church, diyan din po sa Chicago, USA. At ating mga kaibigan dito sa ang tinatawag na Senior Citizens Association ng Philippine International Church na matatagpuan sa campus po ng Adventist University of the Philippines. Welcome mga ka-seniors at sana ay nasa mabuti kayo mga kalagayan ngayon. Masaya, no? And then also would like to greet ang ating mga kapatiran dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church. Welcome ngayong umaga. At ating Cherobics team dito naman sa loob ng subdivision ng Morning View Subdivision dito sa Silang, Cavite. Welcome. Ang ating pong mga kaibigan, lalo tigit dito sa Senior Citizens Association ng Puting Kahoy, Silang, Cavite. Welcome po kayo ngayong umaga. At of course, ang ating mga taga-subaybay, no, sa iba't ibang mga lugar na hanggang ngayon ay gusto kong malaman ang inyong mga location, no? Anyway, kung saan man kayo naroroon, welcome po kayo at ano man yung ginagawa, sumama naman kayo sa ating programa ngayong umaga. Lalo't na greetings to Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Alpindo, good morning po at welcome. Erlinda Basilisco, sana po ay masaya kayong araw na ito. Ano man po ang inyong ginagawa. Sama muna kayo sa ating programa. Si Gracia Dei. Wow. Ang
God's Grace na name, okay? Ayin Asik, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, welcome po. At sana magandang ating gising, magandang ating mood ngayon, no? At nakapag-breakfast sa po ba tayo ng healthy? Tandaan natin, pinaka-importanting meal po for the day ay ngayong umaga. So, sana po ay healthy ang ating breakfast. At nice ko rin batiin mula sa Ohio, USA, si Zenny Moser. Welcome, Ma'am Zenny. At from Tangalan, Aklan, okay? Ito si Ma'am Darlene Ojero. Welcome po. At of course, ang ating mga regular textmates, si Inday Oñate, si Liobi Cabañez, Rebecca Ebora at Leti Sampang. Welcome. At Rose Arrogante from Canada. Welcome, Ma'am Rose. And of course, nais kong patuloy na batiin ang aking mga kaibigan from the National Museum of the Philippines. Nandyan si Miss Belle Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si Ma'am Lisa, nandiyan din si Sir Alvin, si Ina, at iba pa po, lahat ng management and staff of National Museum. And of course, ang Secretary General or Director ng buong National Museum, si Ginoong or Honorable Eric Barnes. Okay, welcome po sa ating program. So ngayon po ay meron tayong panibagong araw, panibagong kaalaman, panibagong mga kwento at panibagong paalala sa atin. At ating pong tutunghayan yung ating tinatawag na non-verbal communication. At sana po ay ano man ang inyong ginagawa, gawin lang po ninyo, pero wag niyong aalisin po ang inyong mga gadgets para po sa ating programa ngayon, dahil gusto ko i-share sa atin ang ilang sa mga bagay na lalo na sa communication, no, yung mga bagay na dati na nating alam or baka may matutunan pa tayong bago ngayon. At pag-usapan natin yung mga non-verbal na yan. Naku, biro mo, out of 100%, 93 puro non-verbal. Ibig sabihin, talagang mas pinakikinggan, no? Yung mga non-verbal, yung mga action, yung mga facial expression, yan yung mga tono ng boses natin, ayan din yung mga pati yung physical natin, yung mga kulay ng damit natin, pag-usapan po natin yan. Napaka-interesting po itong non-verbal. Bakit gano'n na lang kalaki? No? 93%. Biruin nyo. Ibig sabihin pala kahit nakikipag-usap ka may mas mahalaga pa palang bagay na pinakikinggan at tinitingnan ng ating mga kausap. Ayan po ang ating tutunghayan. Kaya diyan lang po kayo, magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. Magandang umaga po muli at kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior at ako po si Doc Rome Barrios. At ngayon ay pag-usapan natin yung tungkol sa komunikasyon, non-verbal. At ito po ay may kasabihan, no? May famous na adage or maxim na sinasabi, we cannot not communicate. Ano ibig sabihin nun? Hindi raw tayo maaring hindi mag-communicate. Ibig sabihin sa ayaw natin, sa gusto. Habang tayo ay nasa harapan o nasa gitna ng kasama natin ating kapwa, nagko-communicate po tayo. Wala po tayong maitatago. Hindi po tayo pwedeng magtago na kahit tumahimik ka, di ba? Silence is communication. Napag-aralan na last time, even listening, di ba? Yung mga passive, nakala natin passive, actually very strong sila. Mas tinatawag nga natin doon, mas malalakas nga yung yung sigaw nun kaysa doon sa sinasabi natin. Dahil
mas paniniwalaan kasi nila po yung mga non-verbal. Di po ba gano'n ang buhay na kumbaga minsan may tao na itong sinasabi. Halimbawa, mahal mahal kita eh. 'Pag sinabing mahal ka, dapat hindi lang niya sinasabi yon, dapat nakikita yun sa mga ginagawa niya. Paano ka niya magiging mahal eh kung walang time sa iyo o bihira ka lang makita, dalawin, tapos wala namang hindi ko naman ibig sabihin na lagi may regalo, wala namang binibigay sa iyo, hindi niya pinakikita. Mas mahalaga po yung kahit hindi ka niya sabihan nga na mahal ka, pero pagka nakita nila yung gawa mo, 'no, yung action mo, 'no, na talagang inaalagaan mo siya at pinahahalagahan mo siya, ah, hindi mo siya ini-Indian, hindi mo siya at lahat ng pangako mo tinutupad mo, ayun po yung tunay na mahal ka. Ayun ang ibig sabihin. Kaya yung non-verbal po, naku, ayan po ay napaka-ano, kaya nga yung mga dalaga, mga binata, o 'pag sinabi sa iyo na mahal ka at ibibigay ang mga bituin, ayan, lahat ibibigay sa iyo. 'Wag na po ninyong pakinggan yun. Ang pakinggan niyo na lang po yung kanyang ginagawa. Kung talagang kahit wala pong siyang 'di ba, kahit wala siyang sinasabi pero mafi-feel mo, ayun, may mga taong gano'n, eh. 'Di ba may mga tao din na wala nga, may tao nga hindi kumikibo at hindi nagsasalita, hindi ka pinupuri, pero nararamdaman mo napaka-sincere niya, 'di ba? Napaka-close sa'yo. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan. Pero may mga tao na naman, 'no, ito naman ang on the opposite, puri ng puri, puro ang daming pinapangako, pero hindi naman ginagawa. Tama nga naman, mas pakinggan mo na yung ginagawa, 'wag mo na pakinggan yung sinasabi, hindi po ba? Kaya itong ating pinag-uusapan ngayon, we cannot not communicate. Habang tayo kahit na ho halimbawa sa isang grupo, humiwalay ka at saka 'wag kang umupo ka sa isang corner, 'wag kang sumama sa kuwentuhan at saka sa socialization. Kahit tahimik ka do'n sa isang tabi, may sinasabi ka po, we cannot not communicate. Pagka halimbawa nag-uusap tayo, bigla kang tumalikod, abay, may ibig sabihin 'yun, 'no? Pati rin po 'yun kapagka ano nga, kapagka nagse-seminar nga ako, tinatanong ko, bakit kaya mga tao sa seminar mas gusto nilang umupo sa likod kaysa umupo sa harap? Usually mga harapan bakante kahit ho sa loob ng simbahan, 'di ba? Bakit? Kasi yung mga taong gano'n may meaning 'yun. Yun ay use of space ang sinasabi. Ang meaning po nun puwedeng ganito, either hindi sila interesado or ayaw nila ma-involve, oh, 'di ba? O kaya baka tawagin sila, takot sila, ayaw nilang involve. Hindi po. Kasi ang tama po kasi, ayun po yung non-verbal yun. Ayun, tama yun na use of space. So, pag-usapan natin yan. Una, meron pong, sabi nga ito, actually yung 7% at saka yung na oral at saka yung 93% na non-verbal, ayon po yun kay Albert Mehrabian. Kanya po yung theory niya yun sa communication na 3%, 38%, and 55%. Actually, ayun ang niya ayun ang kanyang breakdown doon. Yung 7%, ayun po yung yung sinasabi natin. Yung 38%, ayun po yung mga tono ng boses, ayun po yung mga volume ng boses, pati yung mga paralanguage. Pero yung 55%, ito po, no, na non-verbal, itong pinakamataas, ito po yung facial expressions. Ito rin po yung mga posture natin, yung mga action. Pag-usapan po natin yan. So, meron tayong 3 kategorya. Okay. Anyway, hindi nyo kailangan isulat. Tandaan nyo na lang, may 3 kategorya po ang non-verbal. Ibig sabihin,
Ito yung hindi gumagamit ng salita. Although paminsan-minsan may salita pero iba ang dating ng sinasabi, okey? Ayun. So ang una po yung tinatawag nating kinesis. Tandaan niyo 'yun, kinesics, ayan. 'Pag sinabing kinesics, ayun po yung facial expression, action, yung ating posture, yung ating, movement, lahat po ng physical movement at facial expressions. Kaya ang isang tao, halimbawa kinumusta mo 'no, kinesics po 'yan, kinumusta mo, "Kumusta ka?" "Masaya." Oh, pero nakita mo yung mukha hindi masaya. So, anong paniniwalaan mo? Yung sinabi niyang masaya siya o yung kanyang, pinakita? Usually ang pakikinggan natin yung action, mas malakas yun. Kaya 'pag sinabing, "Hindi ako galit," pero ang mukha nakaano, kunot ano, noo, 'di ba? Ay action po speaks louder po kahit sabihin niya, "Hindi ako galit." Ayun po ay actually, kinesics yun kasi ang mukha ay, talagang ano 'yan, number one ano po 'yan na, visual presentation ng mga emosyon, okey. Nandiyan yung sadness, happiness, 'di ba? Ano pa nga ba, fear, 'di ba, nandiyan yung o kaya yung anger, nandiyan lahat 'yan sa mukha. Marami ang ano 'yan. Kaya kahit hindi sila magsalita, makikita mo sa mukha kung friendly sila, makikita mo kung relax sila, makikita mo kung, welcome ka, 'di ba gano'n 'yun. Kinesics po 'yun. Pati rin po yung ating posture. Makikita mo ang tao kapag confident, papaano siya tumayo, paano siya umupo, kung paano siya friendly 'no, kung paano kumilos. Makikita natin 'yan 'no, kung paano siya kasigla, kung paano gano'n sa pamamagitan po ng movement. Ayun po yung kinesics din po 'yan. Pati po yung, posture at saka yung gestures, so 'yan. Yung, paggalaw ng, ulo, ng mata, pati nga mata, eh. Pero ang pinakamaganda pong ah, friendly talaga expression yung naka-smile. Smile. Smile naman kayo. Kasi po pagka nakangiti tayo nagiging sunshine ang paligid. Pati yung mga tao na nakakakita sa atin, naano rin natin sila, naengganyo nating maging magaang ang buhay kahit na may dinadala pang suliranin. Kaya napakaganda po yung ang mag-smile. Ayan po yung tinuturo namin. Kaya alam nyo, kahit sa aming radio television production 'no, lalo na sa mass communication, ang payo namin sa mga dapat laging nakangiti sa mga announcer, sa mga host kasi ayun po yung nagpapaganda ng mukha ninyo, nagpapabata pa at, very pleasant kahit minsan nagkakamali, 'wag na ho ninyong pansinin basta nakangiti lang kayo. Hindi naman maganda kasi nagkamali ka nga tapos sisimangot ka pa, lalong nahalata yung pagkakamali at saka, pumangit ka pa. Okey, ayun po yung yung sikreto niyan. So, yan pong kinesics, okey? Tandaan niyo yan ang una. Yung pangalawa, itutuloy po natin. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Welcome back po sa ating program, Simula Usapang Senior, na inyong matutunghayan tuwing araw po ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios na inyong kaibigan at ating pinag-uusapan ang tungkol sa non-verbal communication. Yung una ay kinesics. Ang pangalawa, tandaan nyo naman to, paralanguage. Ano yung paralanguage? Kaya tinawag na paralanguage is not really real language, para lang no? Parang language lang, paralanguage. Ayan po naman, ito napaka-interesting. Ang paralanguage po ay naririnig mo yung sinasabi, pero
ang pakikinggan mo yung tone ng voice, yung volume, okay? Alam niyo yung volume, yung lakas, at saka yung speed. O, 'di ba? Katulad ng halimbawa ko, sasabihin ko, "Hindi ako galit." Hmm? Hindi ako galit. Sinasabi ko sa language o sa salita ko, hindi ako galit, pero yung expression ko, alam mo na. Kaya kahit hindi ano, at saka yung mga, like for example, ah, kailangan ko itong trabaho na ito. Okay? Kailangan ko itong trabaho na ito. Okay, that sentence. Kapagka urgent, kailangan ko 'tong trabahong ito. Okay, emphasize, no? Pagka halimbawa, yung specific na trabaho, kailangan ko ang trabahong ito, hindi ibang trabaho, ito mismo. O kaya, urgency, kailangan ko. Okay. So, ibig sabihin, ah, may sinasabi pero tono ng boses, lakas. Oh, "Hindi ako sumisigaw." Pero sino sumisigaw? Oh, 'di ba? Sasabihin niya gano'n, "Hindi ako sumisigaw," pero 'yun lakas, pasigaw, okay. So 'yun po, 'yun ang paralanguage. Tingnan niyo, maging sensitive kayo doon. Kaya mas maraming meaning po 'yun kahit na yung sinasabi niyo ay magaganda, pero ang tono niyo, ang lakas ng boses niyo, pati yung speed ay may sinasabing iba, okay. Paralanguage po 'yun. O so una, kinesics, pangalawa, paralanguage. Ang pangatlo po, itong interesting, ito po yung tinatawag na, um, ah, proxemics. Proxemics. O yan, proxemics, from the root word proximity, ibig sabihin is space. The use of space. Ayan po. Makikita nyo pala ang mga relasyon ng mga tao sa use of space. Makikita mo mag-asawa, no? Malalaman mo sa paggamit nila ng space at sa pagkilos nila, of course. Malalaman mo yung magsyota o magsing-irog. Malalaman mo rin ang magkaaway. Ano po yung space distansya na magkaaway? Malalayo, hindi nagtatabi. No? Halimbawa, pag nakaupo sa table, doon siya sa opposite lagi. Doon siya sa malayo. Malayo lagi, hindi nagtatabi. Kaya diyan po ay makikita mo sa distansya, yung social distance, kung sino ang mag-ina, mag-ama, o magkakapatid. Alam mo sa mga paggamit nila ng space. At sa opisina rin po, mahalaga yan. Kasi ang paggamit ng space sa opisina, ayan ay mahalaga yung pag-arrange ng furniture. Saan nyo, sige, tatanungin ko kayo, saan nyo nakikita usually ang boss? Saan nakaupo? O halimbawa, mataas na building, saan siya? Usually, doon siya sa topmost. Di ba? Tapos yung mga ordinary employee, hindi masasabi ordinary, yung mga iba empleyado, at saka lalo na yung frontliners, nandun sa ground floor, nandun yung guard, nandun yung information officer, nandun lahat yung receptionist. Kasi, ano sila, ayun ang trabaho nila, no? Pero kapag habang tumataas ka, ayan ang tinatawag na use of space nga eh. Makikita mo sa hierarchy, no? Kapag saan ang opisina, na 'di ba, ang mga bosses mas malaki ang opisina kaysa sa mga ibang empleyado. Tapos yung mga gamit nila mas mas mamahalin, at saka mas maganda ang anyo ng kanilang mga gamit, 'di ba? Ayun po yung tinatawag na proximity. Alam niyo ang tao, ang hayop, no? Ang hayop po generally ay are tawag nila territorial animals by use of territory. Alam niyo kung bakit? Kaya ang aso, pag may ibang tao tumapat sa bahay, kahol ng kahol. Ayun po ay warning do sa tao na, hindi mo bahay to. No trespassing ka rito, no? Hindi ka pwedeng pumasok dito. Amin tong lugar na to. Kaya very territorial sila.
Kaya gano'n din daw ang kinukuwento sa'kin ng mga kaibigan ko na mahilig mag-jungle sa jungle ay, 'pag lumalapit ka raw sa mga, ibang-ibang lugar sa jungle o sa forest, makakarinig ka, mga ungol-ungol dahil yung mga hayop daw nagwa-warn sa iyo na teritoryo ko 'to. Kaya gano'n, territorial. Tayo rin territorial animals. Kaya, ah, meron tayong minsan nagdidistansya tayo sa mga kaibigan natin, very close din tayo. O 'di ba, merong social distance, personal distance, o 'yan. Merong public distance, o ayun. Ayun na yung malalayo ng palayo. So, ayan po yung nonverbal na napakahalaga at, isa sa sabi nga 93% 'yan, yung mga tatlong sinabi ko, um, kinesics, paralanguage, at saka proxemics, ayan po. Meron pa pong isang mahalaga na nonverbal, last time napag-usapan natin, listening, nonverbal po 'yan. Kasi we listen to what is not being said, okay? Kumbaga minsan tahimik lang tayo pero, non-verbally nakikipag-communicate din tayo. Ngayon po, ang isa sa mga mahalaga rin ay yung time o yung use of time. Non-verbal po yun. Anong masasabi mo sa empleyadong laging late? Of course, hindi ko naman sinasabi ang mga laging late ay hindi mabuti mga tao. Ibig sabihin, pag may empleyadong laging late, merong ibig sabihin yun. Ano ibig sabihin? May suliranin. Hindi ko sinasabi na masama ang kanyang pero may mga ugali rin na talagang inugali na maging late. Pero pagka ang mabuting manager daw, na napag-aralan ko 'yan, dapat sa halip na kastiguhin mo, parusahan mo yung mga taong late, dapat daw ay inuunawa. Ano ibig sabihin? Kinakausap. Lagi kang late, napapansin ko, katawagin mo. Ano ba ang suliranin? Ayun pala, may suliranin. Napakalayo ng inuuwian, laging nata-traffic at laging nade-delay ang kanya sa sinasakyan, okay? At meron pa na ayun pala, naging single mother o single parent na nawala ng katulong. Siya nag-aasikaso ng kanyang mga anak tuwing umaga. Kaya, 'di ba, dapat 'yun inuunawa. Ayun po yung sinasabi natin niya, interpersonal relationship na. Pero ang ating napag-aralan ngayon ay napakahalaga 'yan, 93%. Kaya 'wag na po kayo masyado magsalita. Dahil we cannot not communicate. At may isa pa, okay? Okay, sa time 'yan Ang isa pa ay yung sa time din, yung laging nang-i-Indian o kaya late sa appointment o hindi dumarating sa pinag-usapan ay talaga pong hindi na pong negative na po 'yon, na without prior notice na basta hindi na lang dumarating, walang tawag nila, walang ni hoy ni hay, wala man lang pasabi, mali-late pala o kaya pinaghintay ka, hindi, napakahirap po 'yun. Ang isa pa ay we cannot not communicate. Alam niyo kung bakit? Ganito po. Bukod doon sa kinesics, paralanguage, proxemics at saka sa space, use of time, and space, meron pa po isang bagay na nagko-communicate tayo. Una, okay, sa kulay. Sa kulay ng ating damit, sa kulay ng kurtina ng ating bahay, kulay ng ating bedsheets o lahat, 'di ba? May favorite color tayo at alam niyo meron din yung meaning. At gayon din yung mga even the smell. Yan, nasasabi ko sa iyo hindi yan sinasabi. Yung pabango, alam mo, malalaman mo yung tao na nagpapabango, alam mo yung pabango niya pag lumapit, kahit hindi ka nakatingin, alam mo na.
Oh, 'di ba? Yung smell. Alam mo rin pag ang tao malinis sa smell, maaamoy mo. Yan mga ano yan, eh, mga non-verbal yan. Smell, ano pa nga ba, color, tapos texture, marami, marami. Basta yu lahat ng bagay wala kang maitatago. Dahil ibig sabihin pati nga yung kulay ng damit. Ngayon, naka-ano ko yan, ano, burgundy ang shirt ko, eh, may meaning din ang burgundy, 'di ba? 'Pag red o kaya green, may mga tao tayong kaibigan na gano'n, 'di ba? Ikaw rin, may mga paborito. At ayan po ay 'pag pinag-aralan niyo yung psychology of colors, may mga sinasabi ang mga psychologists na ano niyan, na interpretation ng mga paborito nating mga kulay, okay? So yan po, sana po may natutunan tayo sa nonverbal, mahalaga po yan. Action speaks louder than words. Kaya dahan at ang isa diyan yung ating paborito sa Bible na ano raw yung slow to anger, yung pagsagot, no? Yung pagkapabalang-balang ang sagot, o nakakaano yun, 'di ba? Sa tone ng boses. Ayan, marami po ang banal na kasulatan na tinuturo tungkol sa nonverbal. At ang mahalaga diyan yung ating pag-ibig sa kapwa, nonverbal po 'yun na kahit hindi natin sila sinasabihan o hindi natin sila gaanong pinapangakuan, pero nakikita nila yung ating pagmamahal sa kanila, sa ating kapwa. Napakahalaga po 'yun. Kaya ang pag-ibig, kahit na sa anong salita o kahit na anong lengguwahe, pag-ibig talaga yan dahil yan po ay nararamdaman at nararanasan. So pagpalain po tayo ng Diyos, sana po ay may natutunan tayo sa non-verbal communication. Magbabalik po simula Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Tayo po ay dadako na sa ating bahagi o segment ating program na tungkol sa kalusugan, senior wellness or senior health. Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa programang Simula, Usapang Senior, at tayo mag-uusap ngayon tungkol sa how to increase our lifespan. Kahit sinong tanungin natin, sino sa inyo ang gusto humabang buhay? Ay talagang, pag tinanong mo isang tao yan, talagang ano pa yan, pasigaw pa, talagang sobrang tindi ng pagsagot yan. Yes! Okay. Kaya sabi rito, the older we become, the more appealing this seems. Us look at several scientific studies pointing out that a vegetarian lifestyle can help us achieve this goal, yung mapahaba ang ating mabuhay. Ayan, vegetarian diet. At alam nyo, nais ko ikwento sa inyo yung isang pag-aaral na ginawa, pinakamalaking pag-aaral. Ang sabi dito, one of the best studies of vegetarianism and longevity o yung tungkol sa vegetarianism at yung pagkakaroon ng mahabang buhay ay yung Adventist Health Study, which included more than, yung mga kanilang tinatawag na population ginamit nila sa kanilang pag-aaral ay more than 34,000 members of Seventh-day Adventist Church. Aba? Ayan na po pala ang ginawang pag-aaral. At hindi ko masyado na kung kailan itong pag-aaral na ito. Anyway, it says here sometime in 2005 or something, somewhere in 2000. At yung biro mo, more 35,000 Seventh-day Adventist Church. At nag-set sila ng mga tinatawag na predictors. Ito yung mga bagay na sukatan, no, para malaman ano ba ang sikreto ng mahabang buhay. Okay? At anong kaugnayan naman ng vegetarianism. At dito
pili sila ng 5 lifestyle factors that were significant predictors. Ito yung panukat, no, ng kanilang ng pag-aaral na yun tungkol sa vegetarianism at saka yung longevity. Ang una ay isang factor na sukatan nila ay yung high exercise versus low or no exercise. Tiningnan nila yung mga Seventh-day Adventist na matinding nag-exercise at saka yung mga hindi masyado nag-exercise at walang exercise. Tiningnan nila yon. Ang pangalawang tiningnan nila, vegetarian versus non-vegetarian diet. Ibig sabihin, yung mga purong gulay, kumakain ng purong gulay at yung mga hindi puro, no? O yung, at saka kasama na rin yung mga non-vegetarian. Ibig sabihin kasi pag hindi ka man vegetarian, kumakain ka pa rin ng mga meat, no? Or mga lamang karne ng hayop, di ba? Ayun. At ang pangatlo, the ratio of body weight to height. Pati yung tiningnan nila yung mga weight at saka height, yung mga ideal weight, no? Ayun. Kasi titingnan nila yung relasyon ng obesity at saka kalusugan, no? At yung mga bagay na BMI, body mass index, okay? Kaya yung ibig sabihin weight, no, at saka height, no, kung ano ideal. At ang pang-apat, the practice of eating nuts most days versus that of seldom eating nuts. Ayan. Yung makain daw ng mga buto o yung mga nuts na everyday, regular, at saka yung iba na paminsan-minsan lang na kumakain. At ang sumunod, tinest din nila yung mga nanigarilyo ng mga nakaraang panahon at yung mga hindi talaga nakaranas manigarilyo. Ayan. Ayan po yung kanilang tiningnan. Okay? Kaya ano ang naging resulta? Adventist vegetarian men lived on average to be 85.3 years old. And Adventist vegetarian women, 88.6 years old. Oh. Ayun daw naging average nabubuhay hanggang 85.3 years old. At sa lalaki at sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan naman, 88. Mas mahaba ang kababaihan dahil vegetarian sila. Ayun po yung finding sila. Kaya ito po ay 9.5 years longer for Adventist vegetarian. Mas mahaba sila ng 9.5 years sa mga hindi vegetarian ng buhay nila. Ayan po na kanila na biro mo, yan po tandaan nyo, hindi ordinary study yan. Kasi 35,000 members of Seventh-day Adventist Church, okay? Lahat po yan Seventh-day Adventist, pero yung tinignan nila yung mga nakita nating 5 bagay, no? Nung nag-exercise at hindi, yung vegetarian at hindi, yung mataba o yung obese at saka yung nasa ideal body weight at saka yung mga kumakain ng nuts at hindi, at saka yung nag-smoke kahit at hindi nag-smoke no nakaraan buhay, ngayon ay pati yung mga hindi nakaranas ng smoking. Kaya lahat po nung sinabing exercise, vegetarian, body weight and height, ideal, okay? And then yung kumakain ng nuts at saka hindi man lang nag-smoke, mas mahaba ng 9 years. Yun po yung findings. Hindi po ba kayo mamamangha doon? Nakakaingit yung gano'n, no? At ayan nga sinasabi, noong 2005 din, okay, may isa pa rin pag-aaral. Alam na natin yung sa National Geographic magazine, ayun, The Secrets of Long Life, yung author na yung researcher na si Dan Buettner. Pinag-aralan niya yung mga ang tawag diyan blue zones, no? At sinimulan niya sa Sardinia, Italy, Okinawa, Japan, at saka yung sa Loma Linda, USA.
At alam nyo doon sa lahat nyo, sa tatlong yon, napakahalaga ng nutrition. Pero specifically, sabi rito sa Okinawa daw, ang naging sekreto ng mga tao doon, ba tumaabot sila ng 100 plus years na walang karamdaman. Ayun po yung basis ni ano doon ni Buettner na researcher, ay yung bukod doon, sabi niya, mostly tofu, greens, and tofu packed with nutrients. Ayun ang inano sa Japan. Big plate of food. Ayun. Tapos naman okay, doon din sa Okinawa, Japan, ang rule nila roon, eto po, pakinggan nyo, eat until you are 80% full. O, ibig sabihin, hanggang 80% ka lang magpakabusog. Huwag na po ninyong dadagdagan sa 80% kasi mafu-full ka na masyado o mag-bloat ka na. And then, sabi pa roon, nature walks, ayan, regular physical exercise, walking, and then running also. Ayun. At saka, fun in life. Ayan, nag-i-enjoy sa buhay. Kaya alam nyo, maraming tumatanda sa kanilang edad na dapat hindi pa tumanday dahil hindi sila nag-i-enjoy sa buhay nila. Inuunahan na nila na maging miserable, depressed, puro problema. Kasi iniisip nila matanda na ako, wala na akong magagawa. Hindi po yun. Kaya dapat enjoyin po natin ang buhay natin na masaya lagi, nakangiti, nakatawa, at of course, healthy lifestyle. Ayan po ang paalala sa atin ngayon sa ating health, senior wellness. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. 10 to 11 a.m. Thursday and Sunday dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at tayo po ay nasa Senior Wisdom. Okay? Although yung nauna natin diniscuss kanina, part din po yun ng wisdom natin, yung non-verbal communication. Ito po ay may konting spiritual na pananaw, okay? At ito po ay kwento from China, okay? Ito po may mga tatlong elderly Chinese schoolmates, okay? Mga mga senior na sila. At nagkita-kita sila, nagre-relax sila isang araw at nagkwentuhan sila. At napag-usapan nila, okay, yung tatlong Chinese, yung una is a government official, ang pangalawa ay university professor. Ang pangatlo ay ang simple farmer. Tatlo po yan magkakaklase. At ang napag-usapan nila, ano kaya ang maganda sa kinabukasan mangyari? Sabi nung government official, no, na politiko rin, no, sabi niya ang gusto ko ay dalawang bagay. Bukas, sabi niya, a precious porcelain cup, o yung may isa siyang tasa ng porcelain with tasty tea. Ayun lang, Chinese, and sabi pa, a tall white horse to carry me around the countryside. Aba, gusto niya i-relax na tea, mamahaling, China tea, taste. And then, may horse down, na white horse, na iikot siya sa countryside. Okay. Yung professor naman, ang sabi niya, ang gusto ko, all I want is a cup of hot, sweet cocoa, chocolate, and 2 good eyes so he could spend the day reading nice book. Kaya sa university professor. Ayun daw, gusto niya yung meron siyang hot choco, hot cocoa, and then malinaw na mata para raw naman na makapagbasa siya ng mga aklat, na paborito niya. At ang pangatlo, the farmer said,
He did not want anything special for tomorrow, sabi niya. But just the regular things. Ang gusto ko lang yung mga natural na mga bagay na nangyayari that happened every day, sabi niya. Like the sunrise, a well full of a well full, yung kanyang, kanyang balon na puno ng masarap at matamis na tubig. Ayun, gusto niya. Wala siyang ibang dream. And birds nesting and singing in his fruit trees. Doon sa kanyang mga punong kahoy na may mga bunga na gusto ko nandun yung mga ibon, no, na nagpupugad at umaawit. O, yun ang kanya. So, alam nyo ba, that night, Strength 7 earthquake rocked China. Oh, nagkaroon ng lindol, no, nung gabing yun, pag-uusap nila. And sabi rito, it smashed the politician's dream cup to bits, and falling wall killed his white dream horse. Ano nangyari? Yung kanyang Chinaware na mamahalin na may tea ay nabasag, nadurog at yung kanyang kabayo, no, ay nabagsakan ng wall, namatay. Tapos naman yung professor naman, as for the professor, he was handicapped, pati rin siya, no? All the cups in the cupboard smashed, bumagsak lahat, nabasag lahat. And what was worse, the library full of books burned down. Oh, yun. Yung kanya mga inipon ng mga aklat, libro na bagsakan, nasira lahat at na halo-halo na putik at mga lupa. Okay. Natabunan lahat. But the farmer, ito naman, yung simpleng farmer, the farmer's wishes were not in the least effective. Hindi naapektuhan yung kanyang mga pinapangarap. Ano yun? The sun rose as usual. Nakita niyang sumikat ang araw. Tapos yung kanyang balon, buo pa rin na punong-puno ng mas tamis na tubig. At ang kanyang mga ibon, ay kanyang mga punong-puno ng mga ibon na doon ay humapoy mga ibon at saka nag-nest at saka nandoon sila. Masasaya. So, ang kwentong ito, no, ng tatlong Chinese na magkakaklase ay may ayon sa kasabihan ng ancient Chinese na happy is the man who does not dream great things for the future, but takes each day as a present from the hand of God. All presents are good. Oh, di ba? Ibig sabihin, simple lang pala, dapat pala, one day at a time, mabuhay tayo ng masaya. Sabi, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kaya, meron tayong ngayon, present, today, na ang every day ay bagong simula. Di ba? Bagong pag-asa yan. Bago yan lagi. Bago. At pwede tayo magsimula every day. At sabi nga na isang quotation yesterday was gone and tomorrow may not come, but still you have today. So, make it count. Yun. Yun kahapon, lumipas na yon, naglaho na. Pero yung inaasahan mong bukas, baka hindi dumating. Kaya, ang mahalaga, pahalagaan mo yung ngayon. Sapagkat yung ngayon daw ay laging bago. Laging pwede tayo magsimula. At ang pagpapala, biyaya ng Diyos bago tuwing umaga, bago araw-araw. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master.
prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Ang panalangin daw po ay susi para buksan o lumapit tayo sa langit. Pero ang talaga magbubukas doon ng pinto yung ating pananampalataya. At pasalamat tayo sa pamagitan nating Panginoong Hesukristo, napalapit tayo sa ating Ama. Malapit, pwede tayong tumawag sa ating Ama. At sa pamagitan ng Holy Spirit naman, ayun naman po ang magdadala at magpapaalala sa atin ng ating mga pasasalamat, ng ating pagsamba at mga hinaing, no, para sa ating panalangin. Kaya ngayon po ay patuloy tayo mananalangin at idalangin natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, no, at mga kapwa na patuloy na dumudulog, no, ng ating humihiling ng ating panalangin. Kaya po samahan po ninyo ako at sumandali tayong manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan sapagkat ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng karunungan, at ang lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin ngayon na kami ay muling lumapit sa banal na harapan. Unang-una nais namin hilingin ang kapatawaran ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa sa isip, sa aming salita, at sa aming mga gawa. Salamat Panginoon sa inyong pangako na kung kami tapat na lalapit sa inyo, ay tapat nyo rin kaming patatawarin. Sa oras na ito, salamat sa lahat ng biyaya. Salamat sa panibagong araw na ito na pwede kaming magsimula. Salamat sa lahat ng inyong kabutihan sa amin, ang buhay at lakas at lahat ng mga pagtustos na binibigay nyo sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, nais din namin, Ama, ilapit sa inyo ang aming mga kapatiran na alam namin na kayo nakakaalam ng kanilang mga kalagayan bago pa namin hilingin. Subalit sa aming pananampalataya, nais po namin idulog sa inyo, ilapit na hihilingin namin na kung maaari ay bigyan sila ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman at anuman ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain si Maricar Bartolome, Samantha, at Jordan Ocasla. Pagpalain din, Ama, si Lucy de Guzman, Nelson Ganyola, Edwin Macapagal, Baby Sian Lamar, ang aming kaibigan si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Panginoon, kayo po ang dakilang magagamot, kaya nais po namin idulog sa inyo ang kanilang mga nararanasan ngayon. Bigyan sila ng mabuting pakiramdam. Bigyan sila ng kapayapaan ng mga kaisipan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, patuloy silang pagalingin at pagpalain. At patuloy kayo nilang sampalatayanan sapagkat ang lahat ng bagay ay kayo ang may-ari at kayo nakakaalam na mabuti para sa kanila. Kayo din, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain si Ver Arrogante sa kanyang mga nararanasan na mga karanasan, mga pagsubok. Alam namin, Ama, na ikaw lamang ang tangi naming tagapagligtas at ikaw lamang ang solusyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tulungan din si Magdalena Ferry sa kanyang crusade evangelism ngayong mga panahon na ito. Samahan siya na inyong banal na Espiritu at tulungan siya na maggamit bilang instrumento na inyong mga kaligtasan, na inyong kaligtasan. At gayon din si Bobot Delgado, Ama, ang kanyang gawain sa Libertad Antique. Pagpalain po ninyo sila. Sa kanya, wala siya magagawa, subalit
ang tunay na kaligtasan ay nagmumula lamang sa inyo. Kaya bigyan siya ng mabuting kalusugan at higit sa lahat ng mga pagpapala upang patuloy siyang paglingkod sa inyo. Hinihiling din po namin ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Panginoon, ang iglesyang ito ay nagkaroon ng pagsubok, subalit ngayon, Ama, unti-unti silang nakakabangon at kami nananampalataya, Ama, sa tulong po ninyo at sa inyo pong patuloy na pagkupkop ay mananatili ang sigla at higit sa lahat ang liwanag ng iglesyang ito para po sa mga ibang tao sa kanilang lugar. Tulungan, Panginoon, na anuman ang kanilang mga pangangailangan, nananampalataya kami na kayo lamang ang aming pag-asa at makapagbibigay ng lunas at solusyon sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat sa mayaman ninyong mga pagpapala. At higit sa lahat, nais din namin ay dalangin, tanging-tangi, ang aming kaibigan, si Brother Benny Filomeno, na nawa magpatuloy ang kanyang kagalingan sa kanyang mga karamdaman at tulungan din siya sa ng kanyang tahanan, ng kanyang may bahay na si Sister Neneng. Pagpalain po sila sapagkat mabuti po silang mga anak ninyo na patuloy na gumagawa at patuloy na naghahangad na marami pang kaluluwa ang madala sa inyong banal na paanan. Tulungan ang kanyang programa, ang nasusulat, The Kamenong Legacy Ministry. Umaasa kami na patuloy niyong susubaybayan din ang aming mga taga-subaybay, tagapakinig at maabot ng inyong balita ng karunungan sa banal na salita at higit sa lahat, kaligtasan. Kami po ay umaasa sa inyong pangako na kung sino man ang tatawag sa inyong pangalan ay maliligtas. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa, ang lahat ay iniling namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong bumabalik ang Simula, Usapang Senior. Isang oras na naman po ang dumaan at tayo'y nagkasamang muli dito sa programang Simula, Usapang Senior. Tandaan po natin, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin na ang ating mga sinasabi ay 7% lang po yan ng talagang mensahe natin. Pangalagaan po natin yung 93%. Ayun po yung mga bagay na ating ipinakikita habang tayo nakikipag-usap. Ang ating salita, tono ng ating salita, ang ating mukha, ang ating gawa o ating mga aksyon, yan po ay 93%. Kaya po, tandaan natin, action speaks louder than words. Maraming salamat po sa inyong pakikisama. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Caransang, aming AWR Manila Station Manager. Maraming salamat po. Gayon din, maraming salamat Andy Joaquin, John Abayog, thank you. Also Reza Nabor, Wilmer Estrito, and Irene Asidao. Higit sa lahat, kayo po na aking nakasama ngayon. Sana po ay huwag niyong kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa inyo today, no, na ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo
ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may pagkakataong magsimula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli, God bless. Ikaw ang simula